Gemini. Salamat sa pagbisita at kung first time po natin, salamat po. Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading for the sign of Gemini. Kunin nyo lang po kung ano yung makarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at meron dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa Oracle card reading mamaya sa end ng reading, mensahe yun ni universe para sa kay Gemini. So, look, wait lang tumatalon yung okay. Nice. Emotional fulfillment. Nasa sitwasyon na ngayon si Gemini o itong buwan na to ay swerte ang darating. Ayokong sinasabi yun kasi para akong manghuhula. Guidance lamang po ang cards at hindi ko kayang hulaan ng future natin dahil meron tayong free will at meron higher being. Naniniwala ako sa higher being at parte lang ang ating choices, free will, destiny at ang rule ni universe na gumagabay para sa tadhana natin. Pero maganda ang card na ito. Look, tingnan mo yan. Lahat na magiging pabor sa'yo. Kung naging masama ang experience in the past months, ngayon mukhang swerte na ang parating sa'yo. At itong swerte na to ang magbibigay sa'yo ng ano na rin, parang emotional fulfillment. This is it. Ganun ang may experience mo. Maaaring meron past scenario na nagbigay sa atin, nagdulot sa atin ng sama ng loob at tampo. Ingat ka, Gemini, na alagaan mo palalo yung tampo na yan. Kasi, di ba, Koy, lagi natin siya nakikita sa mga tattoo. Symbolic siya ng swerte, symbolic siya ng resilience, ng beauty. Find it. Doon ka mag-focus kaysa mag-focus tayo sa Page of Cups in reverse, which is pag-aalaga ng tampo at sama ng loob. Sulking yan eh. Sulking, contemplating, parang unfair ang lahat, hindi bakit ganon? Yung ganon. Ingat ka na mag-focus ka sa kung ano yung nawala kaysa yung mag-focus ka sa kung anong darating. Kumbaga, half empty or half full. Tingnan mo siya ng half full. Medyo prone tayo for passive aggressiveness. Ingat ka na doon ka magpo-focus kaysa dun sa swerte na gusto nang ibigay sa'yo. At tignan mo yan, may banquet. Yan lang yung nakaharap sa'yo. Pero pag dumiretso ka doon, tinignan mo what's out there, in-explore mo pa what's out there, malamang may party. You don't know what's out there, pero luck is on your side. The wheel is in your favor. Make a choice. Pwede din na marami kang manliligaw tapos merong isang tao nagsa-stand out. Hindi man siya yung ideal mo na lover, pero siya yung nagbibigay sa'yo ng siya yung tingin mong katapat mo. Siya yung you feel emotionally fulfilled dahil sa kanya. Yung sa inyo, maaaring nasa poder, kinasal, ganyan, or nasa relationship. At mukhang okay naman yung relationship. Medyo wealthy. Abundant, kumbaga. Mayaman ang ating napangasawa, pero hindi ka masaya.
Very creative, smooth talker pa nga. Pwedeng advertising head, pwedeng executive ang napangasawa mo, very creative person, artista, pwedeng ganon yung napangasawa mo. Pero hindi ka happy sa kanya. Merong, yung iba naman sa inyo, merong childhood sweetheart na nagpaparamdam. Very, very, it ends with us to I mean, walang abuse, pero ewan ko kung alam niyo yun. Showing siya yata siya ngayon. There's this person na the one who got away. And all his or her life, iniisip niya yung mga what ifs niya with this person. Hindi niya na-express yung ano niya, yung feelings niya dun sa tao na to. Meron siyang isang tao na na in a relationship siya ngayon. At sobrang, sabihin na natin na satisfying siya, intimate, yung intimacy is okay na okay. Nafulfill yung that other need. Pero hindi ka masaya. Worst is nasasaktan ka. Walang abuse dito, pero yun yung kwento ng, ay sorry sa spoiler. Yun. Very successful person. Yung ideal na tao na makakarelasyon mo. Parang too good to be true ba? Karelasyon mo siya ngayon, no? Pero, may kulang. May kulang. Hindi, ayaw mong sabihin hindi ka masaya or in denial ka na hindi ka masaya, pero hindi ka masaya. And then, there's this person na childhood sweetheart, kung hindi childhood sweetheart, old fling, na nagbabaramdam, nakita mo siya ulit, nakita mo siya sa Facebook, bigla lumabas sa feed mo, parang OMG. Kung kailan naman, na parang okay na ako dito sa mayaman kong or whatever perfect person na in a relationship ka ngayon, biglang nagparamdam. Biglang nagparamdam, nagpakita itong tao na to. So, pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces. Merong incest, hindi natatapos na argument sa relasyon mo ngayon. Medyo hindi emotionally stable yung kung nasan ka ngayon. Nalulungkot ka, nagtatampo ka kasi bakit naman ganun. Ang unfair naman ng universe. You can't have it all down, ganon. Pero in the middle of your spread here is making a choice. At maaaring ang choice na to is with this childhood. Sweetheart. What's out there? I thought this is the epitome of yung emotional fulfillment, pero hindi pala. Marirealize mo siguro somewhere down the road when you explore further, and go through that mysterious path, marirealize mo, emotional fulfillment starts with recognizing your beauty, your resilience, and kung ano yung meron ka ngayon. Tapos na yung reading. Oh. The power is in your hands. You have everything you need to make things happen for you. Tingnan mo naman yung dalawang magkalaban dito. Oh. Diba sabi ko kanina, mukhang marami ka suitors or pwede din dalawa na torn between two lovers ang peg. Isang smooth talker, charmer, pogi, sabihin na natin magaling magsalita, executive, mayaman, lahat ng pwede mong hilingin sa partner nasa kanya. And then there is this person who is very emotionally stable. Childhood friend, childhood sweetheart, or pwedeng dati mong fling, interesado ka sa kanya. Ang dami mong what ifs, and itong taong to very calm and collected.
torn kasi parang nakaraan ko na yun, babalikan ko pa ba? Pero what's out there? Hindi ako masaya kung nasaan ako ngayon. Nagla-lash out sa akin yung partner ko. Puro kami away at parang hindi ko deserve to. Pero look at that. Wheel of Fortune. Luck is in your favor and you have the capacity to make things happen. You are in a manifesting space. You are the magician. Go mo na yan, sis. Mamimili ka na. You will make that choice. Siguro nahirapan ka sa choice na yun. Kailangan mo ng major sampal kay universe. Huwag mo nang hintayin yung major sampal na yun kay universe, or pwede din message of feeling ko hindi ka basta-basta makakaalis. Remember, smooth talker to. Speaking of hindi basta-basta makakaalis, smooth talker tong tao na to at mahahanapan niya ng paraan para hawakan ka sa leeg at hindi ka makaalis. Medyo mahaba pa yung proseso para maramdaman mo yung being torn in this situation at mawawalan ka ng willpower para makapamili. Hindi mo ma-channel yung lakas ng loob. Hindi mo ma-drive yung sa balutang ka na, lalayas ka na, no? Biglang makakausap ka na naman niya para makabalik. Nandun na lang kayo sa cycle, sa loop of that abuse, quote unquote, emotional abuse. Very, it ends with us nga. Gemini, siguro nagkasundo kayo nitong tao na to kasi ikaw yung social butterfly, very ma-explore ka, ma-experiment ka, mahilig kang so anything new, mahilig ka mag-jump from one thing to another, and yung free spirit and carefree spirit mo, yun yung nag-attract, doon na-attract tong tao na to na maraming obligasyon, kaya siya siguro mayaman kasi marami siyang ginagawa sa work, hardworking siya, nakadedicate yung oras niya sa trabaho, and dahil free spirited ka, carefree ka, sana ganun din siya, at yun yung bagay na in-admire niya sa inyo. So in one way or another, very much kayo in that sense, pero may spark in that sense, may attraction, and deep attraction at that, pero meron pang may void sa'yo na hindi mo ma-explain. Siguro nagtago ka dito sa childhood sweetheart mo na to. Nagtago ka and iniiwasan mo siya kahit marami ng pagkakataon dati para magkausap kayo, pero iniiwasan mo siya. Tapos dumating tong tao na to, akala mo perfect na yung life mo, okay na, pero for some reason hindi ka masaya. At ngayon, biglang umentra pa, destiny, Wheel of Fortune is destiny, biglang umentra pa itong pagpaparamdam muli yung childhood sweetheart. So, you're so confused ngayon, pero look at that, the World card. Isa rito ay kailangan mo nang i-end. Ay, speaking of ends with us, kailangan mo nang i-end. Kailangan mo na i-close yung chapter of this. Pwedeng epitome din kasi ito ng lashing out, lack of emotional intelligence, demeaning na, hindi na tinitake into consideration yung value mo. So it's time to get away from that and close that chapter kasi puro arguments na. Kung nandun ka sa sitwasyon na loop na, paikot-ikot na, limbo, hindi mo pa alam kung anong gagawin mo, waiting for your ships to come, and hinihintay mo pa yata yung sampal na universe. Gemini ka, explore, chase after what makes you feel happy, kung ano yung magbibigay sa'yo ng emotional satisfaction, at again, remember your beauty resilience, and don't just sit there and sulk or magtampo or mag-isip na parang ba't naman ganito. It's time to take that action, and maybe taking that action is calling it quits. Being at peace with your decision.
kung aalis kayo sa isang bagay na puro away rin lang, anong pipiliin mo? You can always be right, paglaban mo, or you could choose to be free. Anong pipiliin mo? Gratitude or forgiveness kung nasan ka man ngayon, naiwan ka mag-isa sa forest. Pasalamat. Very, very Donalyn. Alam ko mainis ka doon, pero yun eh. Kung may shit na tinatapon sa'yo, when life throws you lemons, make a lemonade out of it. And forgive and be at peace by forgiving. Hindi naman para sa porket nagpatawad ka doesn't mean na talo ka. You can always win by freeing yourself. Iwan ko na yun doon kasi bago pa ko ano yung sabihin ko at maging spoiler pa ako ng It Ended As, pero naalala ko talaga It Ended As sa scenario mo. Thank you for being here, Gemini, and sana makita ko kayo ulit. Like, share, and subscribe lang. And see you soon. My name's A. Bye-bye!